Ipinatupad ng Department of Energy or DOE ang Emergency Security Program para mas mapatatag ang oil reserves sa bansa. Target nito ang 2 milyong bariles para protektahan ang iba't ibang sektor at industriya mula sa matinding pagtaas ng presyo ng langis sa panandaigdigang merkado. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Siniguro ng pamahalaan ang sapat na supply ng enerhiya sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa mundo. May reserba na ngayon na mahigit 22 milyong litro ng diesel upang pigilan ang banta ng kakulangan sa ating lokal na inventaryo. Agad na ipinatupad ng Department of Energy o DOE ang Emergency Energy Security Program sa ilalim ng Executive Order No. 110 na naglalayong patatagin ang ating fuel reserves. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang operasyon ng PNOC at PNOC Exploration Corporation sa pamamagitan ng DOE. Target ng bansa na makamit ang dagdag na 2 milyong bariles na fuel supply para sa strategic reserve ng bansa. Layunin ng hakbang na ito na protektahan ang sektor ng transportasyon at mga pangunahing industriya mula sa matinding pagtaas ng presyo ng petrolyo sa global market na direktang tumatama sa bulsa ng mga Pilipino. So sa ngayon po, ang malampaya po steady po ang presyo, hindi po umaakyat dahil sa atin yun hindi siya imported. Yung mga imported natin ng LNG, mga triple na yung presyo. Kaya nakakadagdag sa problema po yung imported. So maganda pong magandang discovery to kasi po this will maintain our energy security tsaka yung presyo natin po sa electricity hindi affected. Bilang bunga ng negosasyong ito, noong Miyerkules ay dumating na sa bansa ang unang batch ng 144,000 bariles ng diesel mula sa Japan. Inaasahan naman ang pagdating ng karagdagang 850,000 bariles sa mga susunod na linggo. Bukod sa Japan, nakapag-angkat na rin ang Pilipinas ng krudo mula sa Russia simula nang magbukas ito ng export sa mga karatig na bansa. Bagamat nakabatay ang presyo sa pandaigdigang merkado na nagre-resulta sa mataas na singil sa mga gasolinahan, iginiit ni Energy Secretary Garin na hindi papayag ang kagawaran na maantala ang hanap buhay ng bawat Pilipino. Kinausap natin halos lahat, Japan, Thailand, Korea, South Korea, pati po Brunei, Malaysia, Indonesia. Yan po, lahat po ng mga neighbors natin, mga kaibigan natin, kinausap natin. Tapos kinausap rin namin India, ngayon po kinakausap namin Argentina, Colombia, Canada, lahat po kinakausap para diversified tayo. Patuloy naman ang panawagan ng DOE na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa lahat ng paraan upang makabawas sa gastusin sa gitna ng lumulobong presyo ng langis. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.